speak Jesus. I speak Jesus. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, oh Jesus, walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Kami narito dahil lamang sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian,
Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Come on, church, let's give God the best clap offering. Sige, yung pinakamabuting palakpak, ibigay natin sa Kanya. Come on, church, give Him praise. Hallelujah. Oh, we bless you, God. Come on, give Him praise. Hallelujah. Raise your voices to the Lord your God. Come on, you shout, hallelujah. We bless you, Jesus. We bless you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat po, Diyos, aming Ama. Pinagpapala ka po namin at tinadakila. Niluluwalhati po namin ang inyong banal na pangalan. Karapat-dapat ka po ng lahat ng papuri at pagsamba. Kayo lang ang tunay, nag-iisa at buhay na Diyos. Kayo po ang aming Ama sa lahat ng panahon. Salamat po sa inyong dakilang katapatan. Salamat po sa inyong sukdulang biyaya. Salamat po, Diyos, sa inyong pag-ibig na hindi nagmamaliw. Salamat dahil kahit minsan, hindi niyo po kami iniwan o pinabayaan man. Salamat po, O Diyos. Dalangin ko po ngayong umaga, katagpin mo ang lahat sa amin. Maging kalakasan ka sa mga nanghihina. Maging katugunan ka sa mga nagtatanong. Kagalingan sa mga may karamdaman. At dalangin ko po, Diyos, akbayan mo ang bawat isa sa amin. Ibulong niyo po, Panginoon, that in your own beautiful time, you will make all things beautiful because you are our sovereign God. You are in control. Salamat po, O Diyos. Salamat po, O Diyos, aming Ama. Pinupuri ka po namin at tinadakila. Come on, church, give the Lord your best clap offering. Hallelujah. Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, salamat po, Diyos. Oh, we give you praise, God. We give you praise, God. Lord, bless your people. Bless your word. Bless your servant. Holy Spirit, we acknowledge you in our midst. We give you liberty to do the works of grace in our lives. Bless us today, we pray. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Praise God. Amen. Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat at wini-welcome po namin kayo sa ating third celebration today at naniniwala po tayo may gagawin ng Diyos sa ating kalagitnaan. Amen. Ang lahat po na excited magsabing Amen! Alright, so, binabati ko po kayo ng happy, parang hindi man happy yung New Year niyo. Okay? Ang lahat po ng Happy New Year nila magsabi ng Amen. Bago po tayo maupo, please allow me to read our text this morning, 1 Thessalonians 5:16 and 18. Sabi po dyan, always be joyful. Yan. Ang lahat po ng joyful, magsabi ng Amen. Ipahalata ng konti sa mukha. Ngiti lang po ng konti. Yan. Konti lang. Yung ganun lang. Ha? Yan. Okay. Always be joyful. Verse 17, never stop praying. Verse 18, be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Tayo pong lahat, minsan pa yumuko at manalangin. Banal na Espiritu, kinikilala ka po namin. Pagpalain niyo po ang inyong salita. Kayo po mangusap sa amin. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak at ang inyong lingkod. Pinupuri ka namin at tinadakila. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Praise God. Sige po, pwede na po tayong maupo. Okay. Minsan pa po, welcome po sa ating unang gawain sa taong ito, no? Happy New Year po sa bawat isa. Ano po ang masasabi niyong mabuting bagay patungkol sa bagong taon? One thing good about New Year is it's new. It is a fresh leaf of the calendar. It gives us new beginning. It gives us fresh start.
Kaya ho, iwanan na natin yung lahat na nagdulot ng karamdaman sa atin in the past. Let us leave behind everything that has caused us pain, affected our health. Mga physical problem, financial problem, spiritual problem, idagdag pa yung mga mental problem. Iwanan na po yan. Amen? Dahil sabi po ng Bible, 3 John 1 verse 2, Dear friend, I pray that you may enjoy good health. Alat po ng umaasang magiging malusog sila this year, magsabi ng Amen. When we say malusog, it is not only growing in size, but being holistically healthy. Malusog yung kaisipan, yung pangangatawan, yung damdamin. Okay? So sabi dyan, Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you even as your soul is getting along. Marami po ang nag-aral sa siyensya. Many studies have shown that gratitude is the healthiest human emotion. Marami po tayong emosyon bilang mga tao. Nandiyan na yung emosyon ng galit. Okay? Subukan nyo na po magalit maghapon. Nakaka-drain, di ba? O kaya yung mainis. Inis is also an emotion. O kaya yung sama ng loob, emosyon din yan. O kaya yung pagdududa, emosyon din yan. Lahat po yan, negative emotion. No? Idagdag pa dyan yung emosyon ng sadness. Okay? Sadness is an emotion that is not good. Alam niyo po ba, sabi ng Biblia, ang taong malulungkutin ay unti-unting mamamatay. Oh, ba't ka namang magpapakalungkot, di ba? So parang pinapatay mo lang ang sarili mo. Kaya nga po, ang sabi po ng karamihan, yung pong gratitude, pasasalamat, isa yan sa pinaka-malusog na emosyong pantao. Zig Ziglar said, gratitude is the healthiest of all human emotion. The more you express gratitude for what you have, the more likely you will have even more to express gratitude for. Ibig sabihin, kapag daw nagpapasalamat tayo sa mga bagay na meron tayo, mas marami yung pagkakataon na magkakaroon pa tayo ng mga bagay na dapat po nating ipasalamat. Amen? Sino po nagpapasalamat dito at umabot tayo ng 2026? Last year po, medyo napagod ako sa mga namatay. Ang daming namatay. Sabi ko nga sa kamatayan, tumigil ka nga sandali, pagod na ako sa paggawa ng mga funeral services. Okay? Kaya praise God, nandito tayo, buhay, masigla, alive and kicking and praising the Lord in 2026. Amen! Come on, palakpan po natin ang Panginoon. Sino po nagpapasalamat at malusog sila at nakapanambahan ngayong umaga? Amen? Ang dami po nating dapat na ipagpasalamat. That's why today, allow me to share with you our message entitled Radical Gratitude. Always having grateful attitude. Dapat daw ho, palagi tayong may nagpapasalamat na ugali. Ano po bang ibig sabihin ng radical gratitude? According to dictionary, yung salitang radical, ang ibig sabihin ay profound, which is malalim, comprehensive, which is comprehensibo. Sweeping, no? Hindi po nagwawali. Sweeping ibig sabihin lahat, sakop. Far-reaching, mas malayo ang naabot. Wide-ranging, mas malawak ang nararating. Ganon daw pong ibig sabihin ng radical. Kaya nga, ulitin natin ang sabi po ng 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances. Bakit radical gratitude? Kasi kung normal na gratitude yan, ang ipagpapasalamat mo lang yung bagay na maganda. Tumanggap ka ng maganda regalo na gusto mo, thank you. Normal na gratitude yon. Pero yung hindi mo gusto yung natanggap mo, nagpasalamat ka pa rin, ang tawag doon, radical gratitude. Sabi ng doktor, you're good. Your health is pink. You are in good shape. At magpapasalamat ka. Ang tawag doon, normal gratitude. Pero sabi ng doktor, you're not in good shape. You need to, work out something like that. This is not a very good news. Pero nagpasalamat ka pa rin, ang tawag doon, radical gratitude. So ibig sabihin, katulad na sinasabi ng 1 Thessalonians, give thanks in all circumstances.
For this is God's will for you in Christ Jesus. Anong kalooban ng Diyos sa iyo? Yung circumstances na pinagdadaanan mo? Hindi. Ang kalooban ng Diyos, magpasalamat ka sa lahat ng pinagdadaanan mo. Nandiyan pa po ba kayo? Gaya halimbawa ng pagmamahal ng Diyos, the more we get to understand deeply the love of God, the more that we will become grateful. Mas naintindihan natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, mas lalong nagiging malalim yung pasasalamat natin. Magtanungan po tayo, up close and personal. Yung totoo lang. Kilala natin ang sarili natin. Is there something in us that is really lovable? Diba? Sa totoo lang, wala namang kaibig-ibig sa atin. Pero minahal tayo ng Diyos. And every time we realize how much God loved us, lalo ho tayong nagpapasalamat. Kaya nga po sabi ng Biblia, dapat yung buhay natin babad sa pasalamat. Our life should be saturated with gratitude. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Notice, ang sabi po ng Bible, give thanks in all circumstances. Hindi niya sinabing give thanks for all. Kasi hindi naman lahat ng sitwasyon natin maganda. Pero sa lahat ng sitwasyon, masama man o mabuti, dapat nagpapasalamat. Halimbawa, na-snatch ka, magpapasalamat ka o hindi? Radical gratitude, magpapasalamat siya. Anong pagpapasalamat mo? Na-snatch ka na nga. Magpapasalamat ka kasi ikaw ang na-snatch, hindi ikaw ang nang-snatch. Halimbawa, na-stuck ka sa traffic. Late ka na sa appointment mo. Hindi gumagalaw ang traffic. Magpapasalamat ka o hindi? Magpapasalamat ka. Bakit? Kasi may sasakyan ka. Kasi kung wala ka sasakyan, hindi ka naman I mean, it takes radical attitude to be grateful in all circumstances. At yun po ang kalooban ng Diyos sa atin. Matuto tayong magpasalamat sa lahat ng bagay. Kaya po halimbawa itong mundong ating ginagalawan, ang dami pong kasamaan. Ba? The world that we live in, it's full of evil. Pero hindi ibig sabihin, magpapasalamat tayo doon sa mga evil na nangyayari. Pero dahil nandito pa tayo, we are into this world, ang sabi po ng Biblia, magpasalamat tayo. Amen. Bakit? Dahil ba masama yung nangyayari sa paligid natin, hindi na tayo magpapasalamat? No. Magpapasalamat pa rin tayo kasi kahit masama yung nangyayari sa paligid, iniingatan tayo ng Diyos. Itinatawid tayo ng Diyos. Pinagpapala tayo ng Diyos. Come on! Give God praise! Hallelujah! Alam niyo po, sa buhay ko, personally, no, I've been serving God for the last 41 years of my life. Huwag na po kayo magtanong kailan ako nagsimulang maglingkod sa Diyos. Basta for the last 41 years, I've been serving God. 42 pa lang po ako. Joke. Okay? Sa lahat ng taong yun, sobrang naging mabuti ang Diyos sa akin. At ito pong na-realize ko. Few realization that I have. One is, God is in control. Madalas kaya tayo na-stress, gusto natin tayo mag-control. Hindi naman natin kontrolado lahat ng bagay. So para hindi ka ma-stress, hayaan mo ang Diyos ang mag-control ng lahat ng bagay. I also realize that God can bring good out of evil. No? Minsan yung mga pangit na nangyayari sa atin, huwag mong ipag-inarte. Dahil may control ang Diyos, Diyos din ang pwedeng bumaligtad ng sitwasyon mo. God can bring something good out of evil. No? Ito rin po, I also realize that yung mga pagkakamali ko, di ba? Sino po yung mga nagkakamali sa mga decision dito? Yung sobrang kinarir mo yung decision tapos pumalpak. Pero dahil mabuti ang Diyos, kahit mali na yung decision mo, pwede pa rin niyang i-work out for our own good. Kaya nga po may Romans 8:28, di ba? Everything will work out for our good kasi mabuti ang Diyos natin. Ito pa po, na-realize ko rin ito. At minsan ito nagiging comfort takeaway ko. I realized that I will not stay on earth forever. Sino pong gusto mag-stay dito sa mundo? Sino po gustong umuwi na sa langit? Anong plano nyo? Ayaw nyo magstay, ayaw nyo rin umuwi. San kayo? Dun sa gitna? Okay. Sometimes we have to realize na nakikidaan lang tayo sa mundong ito. Eventually, uuwi din tayo dun sa totoong bahay natin sa piling ng Diyos, and that is very comforting. Amen? Ito po, lastly, I also realized that
Kahit anong mangyari, kahit pumalpak ako, kahit magkamali ako, hindi magbabago yung pagmamahal ng Diyos sa akin. Mahal pa rin niya ako. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Bakit ko po sinasabi ang lahat ng ito? Why am I saying all these things? Ang sinasabi ko po ay ito, pwedeng magkaroon tayo ng mga hindi mabibilang na dahilan para magpasalamat sa Diyos. We can have countless reason to thank God. Kaya hindi tayo nakakapagpasalamat kasi minsan nakatingin tayo dun sa meron yung ating kapwa at kinukumpara natin dun sa wala tayo. Bakit siya may ganun, ako wala? Bakit siya mas makisig kesa sa akin? Bakit siya mas gwapo kesa sa akin? Huwag ganun. Isipin mo na lang ganito, kung makisig siya, malusog naman ako. Kung gwapo siya, cute naman ako. Diba? I mean, it takes effort, focus, and attention para magpasalamat tayo. Balikan po natin ulit. 1 Thessalonians 5:18 says, you should give thanks to God in all circumstances. Yung pong salitang all, galing yun sa Greek word na pos. Ang ibig sabihin ay any, all, everything, anyone, all the time, anywhere, everywhere, the whole thing. In short, ala ka talagang dahilan para magpasalamat. Latin po yung nabanggit ko. Which means, we don't have any other reason but to give thanks. Kasi sabi po doon, in any circumstance, in all circumstance, in everything, in anyone, all the time, anywhere, everywhere, we have to give thanks. Tingnan mo yung katabi mo. Pinagpasalamat mo na ba yan? Sabihin mo sa kanya, ikaw ang pinakamalaking pasalamat ko sa buhay. Parang ang laki-laki naman niya, no? Ganito na lang. Kung medyo nagagandahan ka sa katabi mo, sabihin mo, ikaw ang pinakamagandang gratitude ko. Praise God. Kaya nga ho, ito ang pag-usapan natin ngayong umaga. Let's talk about radical gratitude. Hindi po kailangang mag-effort upang magpasalamat kung nakatanggap ka ng magandang regalo. Halimbawa, ikaw ang nabunot sa grand prize nung Christmas party nyo, di sobrang thank you ka, di ba? O kaya halimbawa, nakatanggap ka ng sobrang pinagpipray mong aginaldo, di sobrang thank you ka ngayon. Hindi mahirap magpasalamat kapag nakatanggap ng maganda. Anybody can do that, but being grateful doon sa mga circumstansya na hindi kagandahan, it takes radical gratitude. At yung pong pagiging radically grateful, yan ay kalooban ng Diyos sa atin. Ngayon pong umaga, tignan natin ang tatlong mukha ng pagiging radikal sa pasasalamat. Ano ang ibinubunga kapag nagpapasalamat tayo despite or in spite ng mga pinagdadaanan natin? Number 1, radical gratitude honors God. Yung radikal na pasasalamat, nagbibigay galang yan sa Diyos. Sa kabilang banda, totoo din po naman na kapag hindi tayo nagpapasalamat, hindi natin ginagalang ang Diyos. Tama po ba yon? Kung yung nagpapasalamat, gumagalang sa Diyos, yung hindi nagpapasalamat, hindi gumagalang sa Diyos. Pag hindi ka nagpapasalamat, anong tawag sa'yo? Walang utang na loob. Marami sa utang mo sa gilid lang. Dapat po matuto tayong magpasalamat. Amen? Because when we learn to give gratitude, it honors God. Ang sabi po ng Biblia, Psalm 50 verse 23, but giving thanks is a sacrifice that truly honors God. Kapag daw po nagpapasalamat tayo, yun ay sakripisyo, handog, kaloob sa Diyos na talagang nagbibigay kaluguran sa Kanya. Why giving thanks is a sacrifice? Because when you give thanks, it takes effort, it takes attention, it takes focus. Pansinin mo, imbes na mainggit ka sa mga tao sa paligid mo, tignan mo lang ng mainam ang sarili mo and you will get to realize na ang dami mong dapat ipagpasalamat. Amen? Minsan po, ako napapaisip dito. Ewan ko lang yung mga ibang magulang na katulad ko. Yung mga anak natin, kapag binibigyan natin sila ng allowance,
tsaka lang sila nagpapasalamat. O kaya pag may pinapabili sila, tsaka lang nila tayo na-appreciate. No? Tulad ng mga nakarang Pasko, talagang, Daddy, you're so good. Daddy, you're so sweet. Daddy, I love you. Eh, siyempre si Daddy, lahat ng gusto, bibilhin. Minsan mapapaisip ka, mahal nga ba ako ng anak ko? O dahil lang nakukuha niya kung anong gusto ko? Gusto niya. Ha? Sino pong nakaka-relate sa mga magulang dito? Tinatanong niyo po ba yun sa sarili niyo? O okay lang sa inyo? Ganito, gawin po natin mas seryoso ng konti. Mahal nga ba talaga natin ang Diyos? O mahal lang natin siya dahil may nakukuha tayo? May blessing, may answered prayer, may favor. Dapat po, tanungin natin ang ating sarili. Ano ang mas hinahanap ko? Yung kamay ng Diyos o yung mukha ng Diyos? Yung pagpapala ng Diyos o kung sino ang Diyos mismo? We must learn to thank God not just for what He does, but for who He is. Pakinggan niyo po ako. And this is a revelation that I want you to catch. No? Isipin mo ang lahat ng pangangailangan mo. Come on. The worst, the biggest, the most terrible need that you have. Lahat ng pangangailangan mo, may katapat na pangalan ang Diyos. You need healing, God is Jehovah Rapha. Tama? You need finances, God is Jehovah Jireh. You need victory in life, God is Jehovah Nissi. You need guidance, He is our good shepherd. Nandiyan pa po ba kayo? Meaning, kapag kilala mo ang Diyos, kapag pinagpapasalamat mo kung sino ang Diyos sa'yo, you get to realize na lahat ng pangangailangan mo, susunod na lang. That is why, instead of thanking God for what He does, you thank Him for who He is. Listen to me. The last time I checked, our Heavenly Father is a very, very responsible Father. Lahat ng pangangailangan natin, kahit hindi pa natin naisip na kailangan natin, ibinigay na niya. Amen. Amen. Sa totoo lang po, when you thank God for who He is, your prayer will grow. It will go something like this. Kapag pinagpapasalamat po natin kung sino ang Diyos sa atin, magiging ganito na ang panalangin natin. God, thank you that your wisdom is greater than mine. Panginoon, salamat po dahil yung dunong nyo, higit kaysa dunong ko. Minsan kasi, pakramdam natin, magaling pa tayo sa Diyos eh. No? But if you know God and you thank God for He is, you realize that God's wisdom is greater than ours. Diba, kasabi po ng First Corinthians, sabi niya ganon, God's foolishness is even wiser than our wisdom. Kahit yun daw po, kahangalan ng Diyos, ay higit na matalino kaysa ating karunungan. Sabi niya, thank you that you know what will make me happy more than I do. Sino po dito alam nila kung ano magpapasaya sa kanila? Magsabi ng amen. Diba? Duda ka na ngayon kung ano magpapasaya sa'yo. Diba? Katulad po ng mga anak natin, habang bata sila, akala nila matutuwa sila kapag naglalaro sila ng posporo, ng kutsilyo, ng labentador. Diba? Pero tayo bilang magulang, alam natin the danger na baka masaktan sila. In the same way, ganun din po ang Diyos sa atin. Kaya kapag kilala mo ang Diyos, pwede ka magpasalamat na, Panginoon, salamat po kasi mas alam mo kaysa sa akin kung ano yung totoong magpapasaya sa akin. Thank you that you are consistent when I am inconsistent. Salamat, Lord, no? Hindi mo pinapatulan yung inconsistency ko. Diba? Sino po nagpapasalamat, hindi tayo pinapatulan ng Diyos? Na mag-pray ka hindi, sabi ng Lord sa'yo, o dahil hindi ka nag-pray, walang supply ng oxygen. Di ba? O dahil hindi ka nag-pray, wala mo ng araw at buwan. Eh paano? Buti na lang ho, hindi pumapatol ang Diyos. Buti na lang consistent ang Diyos. Amen. Pwede ho tayo magpasalamat sa kanyang kahabagan, sa kanyang pagmamahal. Come on. Sige po, palakpakan natin ng mainam ang Diyos. Dagdag pa po dito, sabing ganun, thank you that even when I don't understand something,
I know you have my best interest in heart. Minsan kahit hindi natin naintindihan yung mga pinagdadaanan natin, yung nangyayari sa buhay natin, okay lang po magpasalamat sa Diyos dahil sa totoo lang, wala namang masamang plano ang Diyos sa atin. Wala pong maitim na ulap ang Diyos para sa atin. Wala siyang masamang tinapay para sa atin. In fact, sabi po ng Bible, ano sabi ng Bible? I know my plans for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ganun ang plano ng Diyos sa atin. Kaya nga po yung radical gratitude, it goes beyond, thank you Lord for my food. No. Your prayer should be, thank you God for who you are. I know that you will provide for all that I need. Amen. Ang lahat po ng gustong maging mapagpasalamat ngayong taon, magsabi ng Amen. Amen. So what radical gratitude looks like? 1, it honors God. 2, radical gratitude develops our faith. Kung doon po sa number 1, yung radical gratitude, it honors God. Kapag hindi ka naman nagpasalamat, it dishonors God. Dito po sa pangalawa, pareho din. Radical gratitude develops our faith. Kapag nagpapasalamat ka, tumitibay, lumalago, nagiging matatag ang iyong pananampalataya. Pero yung kabilang bahagi noon, totoo din. Kapag walang utang na loob, hindi nagpapasalamat, hindi lalago ang pananampalataya. Colossians 2 verse 7, ang sabi po, having been deeply rooted in Him, and now being continually built up in Him, and becoming increasingly more established in your faith, just as you were taught, and overflowing in it with gratitude. Hindi po talaga pwedeng paghiwalayin yung pananampalataya at pagpapasalamat. Nakakita na po ba kayo ng isang Kristiyano na sinasabi niyang malago ang kanyang pananampalataya pero puro reklamo siya? Ay ako, basta ako naniniwala ako sa Lord, bahirap lang talagang buhay eh. Kaya ganito eh. Imposible ho yun. If you want your faith to grow, dapat po babad tayo sa pasasalamat. Amen? Our life should be saturated in gratitude. No, dapat po babad tayo, nakatanim tayo, ang pundasyon natin pasasalamat. Dahil ang Diyos alam niya yung ating ikabubuti. Yung para sa atin ang palaging nasa isip niya. Ang lahat po na nakakasunod magsabi ng Amen. An attitude of radical gratitude is God's will for us. Paano po ito lumalago? Paano yung pasasalamat na pagtitibay niya ang iyong pananampalataya? Yung kahit wala pa, kahit hindi mo pa nakikita, hindi mo pa nahawakan, hindi mo pa nararamdaman, hindi mo naintindihan, pero nagpapasalamat ka na. Kapag ganon, nakikita ng Diyos ang iyong paniniwala, ibibigay niya yung hindi mo nakikita, nahahawakan, naunawahan, ibibigay niya. Okay, let me cite an example. One time po, may bata humingi ng bola ng basketball sa tatay niya. Sabi ng tatay, o sige, bibilan kita ng bola. Pagdating ho ng tatay, nakalimutan. Sabi ng anak, sige anak, bibilhan kita bukas, hindi ko na makakalimutan. Eh, yung tatay po busy, no? Ang dami niyang schedule, may dedication, nagawain sa patay, tapos may kasal pa ng gabi. Nakalimutan ulit bumili ng bola. Pag uwi niya ho, dinat na niya yung anak niya, nagdi-dribble. Shooting. Imaginary ball. Sabi ng tatay, anak, anong ginagawa mo? Nagdi-dribble ako, daddy. Sabi niya, para pagdating ng bolang ibibigay mo, expert na ako. Medyo nakonsensya ang tatay, siyempre. Rugoy nga naku, ano? Kadagol na kasalpantayan ng kako. Alayo parugo, di-dribble na niya. Ano? See? The same thing is true with God. Kapag nagpapasalamat tayo, kahit wala pa, hindi natin nakikita, hindi natin nararamdaman, hindi natin naintindihan. Basta nagpapasalamat tayo, ibibigay ng Diyos yung ating pinapaniwalaan. Come on! Come on! How does gratitude develop our faith? It happens when times are tough. Kapag panahon ng taghirap, when things don't make sense, kapag hindi mo naiintindihan, when you cannot figure it out, no? Kapag hindi mo na alam anong nangyayari,
when your prayers are unanswered. Dito pang pag-pray mo, bala mo kalingwahan nila, inuhatami sad banwa. Bala mo yun makibat ingapong Ginoo. When nothing is going the way you wanted it, sa mga ganong panahon, pinili mong magpasalamat, doon mo mararanasan ang pagtibay ng iyong pananampalataya. It happens when you can say in those circumstances, God, I know you are in control. I know you love me. I know you can bring good out of my situation. I know, God, you are bigger than my problems. Sino po naniniwalang mas malaki ang Diyos kaysa problema nyo? Sino po naniniwala mas malaki ang Diyos kaysa problema nyo? Sino naniniwala mas malaki ang Diyos kaysa passbook mo? Amen. May mga dahilan tayo na hindi kayang unawain, pero kailangan maging radikal tayo sa pasasalamat. Kahit hindi ko naintindihan, magpapasalamat ako kasi alam ko, 1, kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. 2, mabuti ang Diyos. 3, mahal ako ng Diyos. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Si Habakuk po, ang propetang si Habakuk, he is a radical gratitude person. Wala din po siya sa lahat, pero pinili niyang magpasalamat. Sabi po ng Habakuk 3:17-18, though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crops fails, and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen, and no cattle in the stall, pambira, wala lahat. Walang trigo, walang olibo, walang ubas, walang pagkain. Walang baka, walang kambing, walang tupa, as in wala, nga. Nagreklamo po ba si Habakuk? Hindi. Ang sabi niya, Habakuk, God is good. Ano po sabi ni Habakuk? I will rejoice in the Lord, I will be joyful in God, my Savior. Mas pinili niya ang magpasalamat. Mas pinili niya ang magpuri sa Panginoon. Amen. That's what I call radical gratitude. Kung pakiramdam mo, January pa lang, kapapasok ng taon, manipis na ang pondo mo. Pasimula pa lang ng taon, wala kang nakikitang prospect on sight. But you will choose to rejoice and find your joy in the Lord. Why? Because God is your Savior. Itinawid tayo ng Diyos sa 2025, itatawid tayo ng Diyos sa 2026. Amen. Amen. In the midst of all the bad things that went wrong, Habakuk rejoiced. What caused his radical attitude? He decided to find joy in God. Hanapin natin yung kagalakan natin sa Panginoon. Kung wala yung mga inaasahan nating material na bagay, piliin nating magpuri sa Panginoon. Bakit? When everything else in life is a struggle, we can be grateful because God is our Savior. He will pull us through. Tatawid niya tayo. We are not alone. We are not abandoned. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Hindi tayo nag-isa. And that is reason enough to be thankful. Amen? Sino po nagpapasalamat at ramdam natin, kasama natin ang Diyos? Amen. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po, sa totoo lang, yung sukdulang sukatan ng ating pananampalataya ay kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok, sa mga sitwasyong hindi natin gusto. Huwag po nating tingnan yung mga bagay na nawala sa atin. Ipagpasalamat natin yung mga bagay na natitira sa atin. Bakit? Kapag napatunayan natin na kaya natin magpasalamat dun sa natitira, kahit yung nawala, pwedeng ibalik ng Diyos. Amen? Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Meron pong lalaki sa Biblia ng pangalan ay Job. Sa loob ng 24 oras, nawala lahat kay Job. Nawala ang kanyang mga ari-arian. Baka, tupa, kambing, lahat nawala. Nawala din ang kanyang mga anak na babae, anak na lalaki. Nawala din ang kanyang kalusugan. Pero hindi pinili ni Job na maawa sa kanyang sarili. Despite all of his losses, he decided to trust God.
Ang sabi niya, naked I came into this world, naked I will come back to the Lord. Blessed be the name of the Lord. Ang sabi pa niya, though the Lord will slay me, I will trust in Him. Ganong klase ng pagiging radikal ang pananampalataya at pasasalamat ni Job. At alam niyo po, read it for yourself. Doon sa last chapter ng Job, ano nangyari? Ibinalik lahat ng Diyos kay Job ang kanyang ari-arian. Gaya ba ng dati? Hindi. Doble. Higit pa. Sabi po ng Biblia, yung kanyang mga camel, yung kanyang mga baka, yung lahat ng kanyang ari-arian, kambing, tupa, binalik. Doble. Pinagpala siya ng Diyos. And not only that. Ang sabi po ng Biblia, kahit yung kanyang mga anak, nagkaanak pa siya ulit. Yung mga anak niya babae, higit na maganda sa lahat ng babae sa panahong yon. Yung anak niya mga lalaki, gagandang lalaki. Kaya alam niyo po, naniniwala ako, I strongly believe, anak ako ni Job. Anak ako ni Job kasi kaya ko magpasalamat kahit anong pinagdadaanan ko. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Colossians chapter 2, verse 7, let your roots grow down into Him, let your lives be built on Him, then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. Habang nagiging malalim ka, habang nagiging matatag ka, mas marami kang dahilan para umapaw ng pasasalamat sa Panginoon. Ang kalooban ng Diyos sa atin, maging radikal sa pasasalamat. Magpasalamat tayo sa lahat ng bagay. Pwede tayo magpasalamat sa Diyos, hindi lang kung ano yung ginagawa niya, kundi kung sino siya. And the last time I checked, ang Diyos ay isang mapagmahal na Ama. Hindi pa natin kailangan ibinibigay na niya. Amen? Anong mukha ng radical gratitude? 1, it honors God. 2, it develops our faith. Lastly, number 3, radical gratitude appreciates other. No? Kapag nagpapasalamat po tayo, iniaangat natin yung buhay ng iba. The same thing is true. Kung yung radical gratitude honors God, pag hindi ka nagpasalamat, hindi mo ino-honor si Lord. Radical gratitude develops your faith. Kapag hindi ka nagpapasalamat, hindi lalagong pananampalataya mo. Sa pangatlo, ganun din. Yung radical gratitude, it appreciates people. Pero kapag hindi mo ina-appreciate yung mga tao, ibinababa mo yung kanilang valor. Right? Importante po ito. I want you to listen. Ephesians 4 verse 29. Do not let any unwholesome talk come out of your mouth. Huwag daw po tayo magsasalita ng mga bagay na hindi maganda, lalo na laban sa ating kapwa. But only what is helpful for building others up according to their needs. Kung meron daw po tayong sasabihin, dapat yun yung mga bagay na nakakatulong, nakaka-encourage, nakaka-edify sa kanila ayon sa kanilang pangangailangan. That it may benefit those who listen. Radical gratitude means walking through life, being grateful in every situation, no matter what. When times are abundant, praise God. When times are not abundant, praise God still. When times are good, praise God. When times are not good, praise God still. When times are easy, praise God. When times are not easy, praise God still. Ibig sabihin, ganun din po, kung napapalibutan tayo ng mga taong difficult, mga taong hindi mo kasundo, okay lang, praise God still. Ay, pastor, nampanyabya mo, mo balo rin kasiping kong baleding, kaya biyo kayong pamilya, anong kagulo mo ka na magpasalamat ka rin? Ano ang pangasis buntok? Nung balo mo. Kaya nga po, mas dapat tayong magpasalamat sa mga taong yan kasi silang ginagamit ng Diyos para lalo tayong tumatag, tumibay, at magtiwala sa Diyos. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Parang marami sa atin nakaka-relate sa mga kasama nyo sa bahay. Mamaya pag uwi nyo, pasalamatan nyo sila. Okay? Sabi nga, as we develop radical gratitude, we can make a ministry out of it. Puta pong mapagpasalamat tamo.
kapag po mapagpasalamat tayo, when we are grateful, that in itself is a ministry. Ang bawat isa po sa atin, kapag ina-appreciate natin yung mga tao, okay? Kapag pinapasalamatan natin sila, inaangat po natin yung kanilang pakiramdam. No? Sabihin mo sa katabi mo, I appreciate you. Amen. Say it with all sincerity. Sabihin mo sa kanya, thank you. Kung gusto mong iparamdam yung appreciation, yung thank you, bunutan mo yan. Bunutan mo ng panyot, pahiran yung pawis. Okay? Alright, listen. As we develop radical gratitude, we can make ministry out of raising the value of people simply by appreciating them or by being grateful for them. Pakinggan niyo po ako. Every time we thank someone, we honor that person. Kaya po, for example, if I say to my wife, Malco, I'm so grateful for the Christmas dinner that you make last time. Although parang Sharon lang yung kinain namin. I honor my wife. Diba? I mean, every time your wife cook meals for you, you should appreciate that. And when you appreciate your wife, you are actually honoring your wife. Noong pong bagong taon, umuwi kami sa Batangas and I've told my mother-in-law, Inang, gusto ko pong pasalamatan kayo dahil ipinanganak niyo si Milet para pakasalan ko siya. I actually honor my mother-in-law. When was the last time you appreciate people around you and you make them feel special? Asawa mo, anak mo, magulang mo. Yung pong taong sumasalubong dyan sa inyo sa pintuan. Minsan po, pakiramdam nila, da ako man napapansin, takabusngi ko mong pasbol. But if you appreciate them, you say good morning and thank you to them, their value rises, umaangat po yung valor nila. Andyan pa po ba kayo? When was the last time you appreciate your mother for keeping the house clean, for providing you clean clothes, warm blanket? When was the last time you appreciate your husband for settling the bills, for bringing home the bacon? When was the last time you thank your leader, your pastor, your friend? Hindi nyo alam, kapag nagpapasalamat tayo, inaangat natin yung valor ng bawat isa. Meron nga po dito, baka ang inisip niya, huling pag-attend ko na ito. Pag walang pumansin sa akin, hindi ko naramdaman na appreciated ako, magpapakamatay na lang ko pag uwi ko. Pero dahil may bumati, dahil naramdaman niyang tanggap siya, dahil sinabihan siyang, this is where you belong, sabi niya sa kanyang sarili, babalik ako next week. I feel appreciated. Huh? Alam niyo po, yung salitang gratitude, kakambal ng salitang appreciation. Let me explain yung salitang appreciation. Pag bumili po kayo ng bagong kotse, kahit gaano yan kamahal, paglabas ng kasa, depreciated na yan. Kahit ibenta mo yan the following days, hindi mo na siya mabibenta of the same price. Why? Na-depreciate na siya. Nabawasan na ng value. On the other hand, yung appreciation, ibig sabihin, dinadagdagan mo yung value niya. So every time you say thank you to a person, every time you appreciate what they are doing, inaaangat mo yung value nila. Pakiramdam nila, life is worth living for because they are being appreciated. Basahin ko lang po ito at dito ako magtatapos. Ephesians 4:29, the Passion Translation, sabi po, never let ugly or hateful words come from your mouth. Kung wala kang makitang maganda sa kanyang mukha, magsabi ka ng maganda sa kanyang suot. Ganda ng damit mo.
Kung wala kang makitang maganda na pwedeng ipuri, magsabi ka ng iba na hindi makakasakit sa kanyang damdamin. Sabi po dito, never let ugly or hateful words come from your mouth, but instead, let your words become beautiful gifts that encourage others. Andiyan pa po ba kayo? Bakit ba pag pangit na salita, ang bilis lumabas? Pero pag maganda, yung nakaka-encourage, yung nakaka-motivate, kailangan pag-isipan. Sabi po ng Bible, mag-ingat tayo. Magsabi lang tayo na magagandang pananalita na pwede mag-encourage sa iba. Sabi po niya dyan, do this by speaking words of grace to help them. Ang dami po sa atin, gutom na gutom sa appreciation. Dami po sa atin, sobrang hindi na natin matandaan kailan tayo huling nakatanggap ng thank you, ng I appreciate you. Ito po, tatanungin ko kayo, sino dito ang hindi nangangailangan ng appreciation? Magtaas ng kamay. Sino dito ang hindi nangangailangan ng affirmation? Magtaas ng kamay. Wala pa po akong nakitang tao na nagsabing, I'm good. I don't need compliment. I have enough. Hindi. Lahat tayo, natural sa atin. Naghahanap tayo, gutom tayo dun sa appreciation. Especially, kayong mga nanay na nandyan sa loob ng bahay, pakiramdam nyo, mas mabuti pa yung katulong. Kasi kahit nagtatrabaho siya, sinusweldohan. Pero kayo, you feel depreciated. Mga tatay, akala lang nila wala kayong ginagawa. Maghapon kayo sa labas, kumakayod, para lang kahit papaano, yung lahat ng pangangailangan maituwid. Mga anak, mga magulang, mga life group leaders, mga pastor, lahat tayo, kailangan natin ng appreciation. Kaya nga ho, sa taong ito, we will be radical in giving gratitude. Lahat ng makakasalamuha natin, ipaparamdam natin sa kanila, importante sila, mahalaga sila, mahal sila ng Diyos, at mamahalin natin sila. Amen. Amen. Tayo pong lahat, all of us, we have an innate needs to be affirmed, to be loved, to be appreciated. Everybody needs to be appreciated. Pero kung wala pong magsisimula, walang mangyayari. Lahat lang tayo naghihintay. You want to be appreciated, go out and start appreciating others. Go out, bring your own bread and throw it to the others. Before you know it, it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together. Kaya paglabas mo mamaya, huwag kang makipag-unahan sa pila. Huwag kang makipag-unahan sa traffic. I-appreciate mo yung nauuna sa'yo. Lahat na makita mo, pasalamatan mo because that is radical gratitude. Tayo pong lahat ay tumayo. This morning, I encourage everyone, I beseech you, nakikiusap po ako sa inyo. Let us affirm everyone. Nanay mo, atay mo, asawa mo, mga anak mo, kasama mo sa trabaho, they deserve to be appreciated. Let's affirm everyone, appreciate everyone, show gratitude to everyone. And lastly, yung pong sinabi ng ating verse kanina, let's give beautiful words of grace. Let's give beautiful words of encouragement. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. O Diyos, aming Ama, pinagpapala ka po namin at tinadakila. Alam mo pong gutom kami sa pagmamahal, sa pagkalinga, na masabihan kami na kami ay mahalaga. Salamat
Dahil kayo ang unang nagparamdam niyan sa amin. Sabi mo po sa inyong salita, nung kami ay makasalanan pa, hindi pa namin kayo kilala. Ibinigay nyo na ang inyong pinakamabuti para sa amin. Dalangin po namin ngayong umaga, O Diyos, katagpuin nyo po kami sa personal na paraan. Punuin nyo kami hanggang sa umapaw kami ng pasasalamat at makaapekto kami sa positibong bagay sa mga tao sa aming paligid. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Banal na Espiritu. Sige po, let's just raise our hands and begin to appreciate God. Worship Him. Come on, give Him thanks. Hallelujah. Dapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itaas ang ngalan mo, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, ang iyong hiling ay luluhod sa iyo. Itataas ang ngalan mo, bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Kami ang likha'y lumuhod sa iyo. Tinataas ang ngalan mo, bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, Sa pagkakataon po ito, nais kong buksan ang altar para sa bawat isa sa atin. Marahil po nag-isip kayo ng paraan paano makapagpasalamat sa Diyos. Alam niyo po, isa sa pinakamagandang paraan para pasalamatan ang Diyos. Ang Diyos na nagbigay ng ating buhay, pwede po nating pasalamatan siya sa pamagitan ng pagsusuko ng ating buhay pabalik sa Kanya. And if you want to make that decision, nais ko pong samahan kayo sa panalangin. Amen? Sige po, tayong lahat ay umuko at manalangin. Sabihin po natin ang ganitong panalangin. Panginoon, let's make this our personal prayer. Tayo pong lahat ay magsabi ng ganito. Sabihin po natin, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso. Pinapapasok ko si Kristo bilang aking sariling Diyos at personal na tagapagligtas. Isinusuko ko po sa inyo ang buhay na kaloob mo sa akin. Inaamin ko po, ako ay wasak, ligaw, makasalanan. Subalit salamat po dahil kay Kristo, binigyan mo ko ng ikalawang pagkakataon. Pinatawad, nilinis, at inampon. Simula po ngayong araw, susunod ako sa inyo, paglilingkuran ko kayo. Salamat po, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Wow, praise the Lord. Napaka-powerful po ng message today. I am so sure na just like me, marami po kayong mga highlights dito po sa ating message today. No? Grabe talaga yung word ng Panginoon. No? So powerful that it has the power to transform and change our hearts and change our lives. No? And today, na-remind po tayo dito po sa kahalagahan ng pagpapasalamat. No? And kung meron po kayong mga gustong i-share din ng mga highlights ninyo, i-type nyo lang po yan sa comment section. Huwag po kayong mahiya. Ilagay nyo po dyan kung ano po yung pinaka talagang tumatak sa puso ninyo as far as the message is concerned. Ako po personally, grabe, nakakasaya, nakakagalak kasi,
kailangan po natin talaga nare-remind palagi, no, na magkaroon po tayo ng mga puso na punong-puno ng gratitude, no? Kasi sometimes, nakaka-tempt na mag-complain, o kaya nakaka-tempt na tumingin doon sa mga kung ano yung wala sa atin. But today, God reminded us, no, yung power at yung joy sa pagiging grateful. Ang ganda nga ho nung first pointer, sabi niya, di ba, it honors the Lord. So, patuloy ho natin itong gawing lifestyle, no? A lifestyle of gratitude. Ang ganda rin nung panghuli. Ang sabi ho ni Pastor, no, talagang kailangan ina-appreciate natin yung mga tao, no, na pinapadala ni Lord sa ating mga buhay. So, kung may kasama ka naman nanonood ngayon, sabihin mo sa kanya, I appreciate you. O, di ba? Thank you po for joining us tonight sa ating pong worship celebration. We're hoping to see you again next week. Okay? God bless you po. Turning you over now back to Pastor William. Raise your hands. I would like to bless you with a word of prayer. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord be gracious with you. The Lord bless you with a grateful heart. The Lord bless your family with favor and protection. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and all God's grateful people will say, magandang umaga po and God bless.